Mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang, alagaan mo sana ang alaala ng pag-ibig ko. Paalam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi! Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Leti Astudillo Aquino. Direksyon at produksyon supervision, Leti Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang araw sa inyong lahat, mga masugid naming tagapakinig. Nandito kami ulit upang magbigay aliw sa inyo. Nagpapasalamat din kami sa lagi niyong pagsubaybay at pagtangkilik sa lahat ng mga drama ang ginagawa namin dito sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, na inihahandog naman sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Sa ngayon, idulog namin sa inyo ang karugtong ng nasa dulang recuerdo sa buhay ni Marina. Ganito ang mga sumunod na kaganapan sa kanyang buhay. Fallen apart, gone somewhere. Huwag ka nang lumabas. Gabi na, Bong. Balikan mo na lang ang motor mo sa bahay ng lolo mo bukas. Kahit kay lolo na ang motor ko, Mama. Bakit ganyan ka magsalita? Naiinis ako kay lolo. Ano yung mga pinagsasabi niya kay Natasha? Ayun, nahiya ako sa girlfriend ko. Kaya hindi ako masyadong nagsasalita nung hinatid ko siya. Pumasok ka na sa kwarto mo. Gabi na. Pagpasensyaan mo na lang ang lolo mo. Talagang ayaw ko sa ugali ni lolo. Diyan na nga kayo. Ano ba naman kasi si Itay? Hanggang ngayon, hindi pa niya na nakakalimutan ang galit niya sa akin. At nadadamay si Bong. Akala ko kung hindi niyo kayo uuwing mag-ina. Parang may pinaplano kayo sa akin ah. Saan ka nang galing? Ako
Ako ang sasagot sa katanungan mo, Itay. Bong, huwag ka nang lumabas sa kwarto mo. Ako na ang bahala sa tatay mo. Pumunta kami sa bahay ni na Itay. Dinatnan ko sina Bong at Natasha. At doon na rin kami naghapunan. At sumama ako kay Bong na naghatid kay Natasha. At ang sarili nyo lang ang iniisip nyo. Hindi ka na bata, Nanding. Kaya mo nang magluto ng kakainin mo. Mabuti sana kung may maluluto. Ako pa ang kawawang magriremedyo. Bukas na kita kausapin tungkol sa bagay na yan. Gabi na, matulog na tayo. Mauna ka nang matulog. Marina, alam kong iniwasan mo ako. Kasi nandyan ang anak mong pinagmamalaki mo. Marina, kakaalis lang ang tatay mo. Titingnan niya daw ang kanyang sakahan. Matanda na si Itay, pero masipag pa rin siyang magtrabaho sa sakahan, Inay. Naalala ko ulit ang pangaral niya sa akin nung kakakasal pa namin ni Nanding. Naibigay ko sana ang mga pangangailangan ninyo kung hindi ako kaagad nag-asawa. Ay, wag mo nang isipin yan, anak. May kasalanan din ang tatay mo. Hindi sana ako nagrebelde. Kaya yun, nahulog at nagkamali ako kay Nanding. Ay, anong sadya mo pala, anak? Tungkol sa sinabi ni Itay ka Natasha, Inay. Hindi nagustuhan ni Bong. Yan din ang sinabi ko sa tatay mo. Sana maging paalala yan. Na hindi maulit sa kanila kay Bong ang nangyari sa inyong mag-asawa. Napansin kong magaling si Natasha, Inay. At umaasa kung kaya niyang gabayan si Bong. Palagi ko rin namang pinagsasabihan ng anak ko. Yan ang mabuting gawin dahil kung ang tatay mo ang pagsasabihan natin, ay sigurado, magagalit yun. Alam mo naman ang ugali niya. Sorry, Natasha. Late kasi akong bumangon. Kaya nagmadali ako naligo. Nagbihis na rin ako. Mabuti at hindi ako nakalabas. Baka kasi magalit ka sa akin. Mabuti at may fast food chain na nakabukas para dito tayo kumain. Ha? Sa bahay ka na sanang nag-almusal. Nakakahiya sa pamilya mo. Oo nga pala. Sorry sa mga sinabi ni Lolo sa'yo kagabi. Walang ano man yun at wala namang masama sa kanyang sinabi. Para sa ikabubuti rin natin yun. Para sa kinabukasan natin. Hindi pa huli ang lahat, Bong. Sige, kumain na tayo. Alam mo, nagutom ako eh. Kahit itong burger at steak na lang ang kakainin ko. Mas maganda kung nag-order ka ng kanin. Okay lang yun. Di magmerienda tayo mamaya. Bibilisan kong kumain para hindi tayo mahuli sa klase. Parang ngayon lang na nag-alala ka na mahuli sa klase. Dahil sa'yo, ikaw ang inspirasyon ko. Saka, stricto kasi ang guro namin eh. Totoo naman ang sinabi ni Inay. Para sa ikabubuti ni Bong at Natasha, ang mga nasambit ni Itay kahapon. Si Bong ang tumatawag. Binigyan ko naman siya ng pera kanina. Hello? Inay, hindi ko na kayo nakausap kanina. Nagmamadali kasi ako. Sinaktan ba kayo ni Itay kagabi? Hindi. Tinatanong niya lang kung bakit nagabihan tayong umuwi. Hingin ko nga pala ulit yung numero ni Natasha. Wala pa ba sa phone book nyo? Ang problema, hindi ko memorize. Messenger kasi ang kadalasang ginagamit namin kapag hindi kami magkasama. Sa totoo lang, iniwasan ko si Nanding.
Baka saktan niya ako. Ang inaalala ko, baka silang mag-amang mag-away. Ay, Pulaon. Oh, ito na ang kape mo. Eh, bakit kasi hindi ka pa kumain bago ka pumunta sa sakahan? At ngayon, magkape ka lang. Eh, may niluto naman akong daing dyan. Oo, sige na nga. Ihain mo at kakain din ako ng kanin. O siya nga pala, sabi nila pumunta daw dito ang anak mo. Anong sadya niya? Eh, tungkol sa sinabi mo kay Natasha. Kasi yan ang unang pagkakataon na makausap ka ng nobya ng apo mo. Ay, bakit hindi ka nahiya? Ha? Eh ano naman ang masama sa sinabi ko? Minamasama ng anak mo ang mga binitawan kong salita. Oh, sige, hayaan mo. Kakausapin ko siya. Ay, nako, tapos na kaming nag-usap. Huwag mo nang kumprontahin. Eh, hindi ka ba naaawa sa kanya? Ay, kasalanan niya ang nangyayari sa kanya. Kaya magtiis siya. Ay, nako, tigilan mo na ang pag-uungkat mo sa nakaraan ni Marina. Ang kasalukuyan ang mahalaga. Tulungan natin si Marina para maganda ang maging kinabukasan niya. Ay, kung papakinggan ako ng loko. Kung alam mo lang, nagmana talaga sa ama niya. Ay, nako, ayaw ko talaga sa manugang mong tamad. Ay, sige, kumain ka na, Pulon. Tama na ito. Kakapi na lang ako. Nawalan akong ganang kumain. Oh, sige, kakausapin ko yung anak mo mamayang hapon. Ay, ito na ang sinasabi ko, Pulon. Hindi ka talaga mapigilan. Eh, bakit mo ako pipigilan? Tama naman ang ginagawa ko. Ha? Ikaw kasi. Kinukonsinti mo ang anak mo, kaya ganyan. Pumili ng asawa, tamad pa. Mas maganda dito tayo sa tabing dagat na mag-usap, Natasha. Maraming tao sa parke. Hindi rin tayo pwedeng magtagal na mag-usap sa restaurant. Mahalaga yatang sasabihin niyo sa akin, Nana Marina. Medyo. At salamat at nakarating ka rito. Hindi kami magkasama kay Bong dahil sinabi kong marami akong gagawin. Naintindihan naman niya. Iyon lang kung baka kasama niya ang mga barkada niya. Ay, oo nga pala. Baka lasing na uuwi yun. Matagal namang hindi po siya uminom. Lagi ko siyang pinagsasabihan. Hindi niya ako pinapakinggan kaya hindi ko na siya papansinin. Pinangako niyang hindi na mauulit. Natutuwa akong malaman niya, Natasha. Talagang malaki ang tulong mo sa anak ko. Tungkol sa sinabi sa iyo ni Itay kagabi, huwag mo sanang dibdibin. Nana Marina, huwag kang mag-alala. Napansin mo sigurong pagiging istrikto ni Itay. Walang paligoy-ligoy kapag nagsalita. Naintindihan ko si Lolo Polon, Nana Marina. Sana maintindihan ni Bong ang ibig kong sabihin. Dahil kung sa akin, gusto ko talagang makapagtapos sa aking pag-aaral. Matagal niyo ba akong inintay, Tay? Nagabihan ako dahil nakipagkita pa ako kay Natasha. Pasok kayo. Hindi na. Dito na lang tayo sa labas mag-usap. Dahil baka hindi ko mapansin ang pagdating ni Nandeng. Nandun siguro sa pinapasukan niya. Hindi ko alam kung anong oras siya darating. Hindi ka sigurado sa nangyayari sa asawa mo. Parang wala kayong pakialam sa isa't isa. Dahil sa nalaman kong pag-uusap nyo ng nanay mo.
Hindi mo ba nagustuhan ang mga sinabi ko sa nobya ng anak mo? Itay, Alam mo, nakikita ko si Natasha sa pagkatao mo noon. Noong bata ka pa, ganyang klaseng anak ka. opo itay. Pasaway ako sa inyo. Pero huwag sana ninyong idamay si Natasha. Huwag niyo siyang ipareho sa akin. Maayos ang pagpapalaki sa kanya. Mabait. At mas malawak ang pag-intindi niya. Pero babae pa rin at kagaya mo. Anong gusto niyong sabihin, itay? Pumasok sana tayo. Ay, wag na. Wala na akong maidadagdag sa sasabihin ko. May hiling lang ako sa inyo, itay. Maging masaya sana kayo sa malaking ipinagbago ni Po. Ay, hindi ko alam. Bahala ka na nga. Maano pa ba yan? Bakit ganyan si itay? Maano yan? Hanggang ngayon, pinagdudusahan ko pa rin ang pagsuway ko sa kanya. Akala ko madadatnan ko si Bong dahil hindi sila magkasama ni Natasha. Pasado 9:00 na ng gabi. Wala pa siya. Ay, baka totoo ang sinabi ni Natasha na sumama siya sa mga barkada niya. At si Nanding naman, wala din. Bakit kaya? naman, di ba? Kaya kong magmaneho. Hinatid niyo pa ako. Boses ni Bong yan. Kayo Lasing mag-ingat siya. sa pag-uwi, ah. Baka magkakarera na naman kayo dyan sa bypass road. Naku, Inay, gising pa ba kayo? totoo palang sinabi ni Natasha. Kasama mo ang mga barkada mo. Inay, nagkita kayo ni Natasha? Umaasa akong nagbago ka na, anak. Pero umuwi kang lasing. Walang iya ang mga barkada ko. Uminom kaming walang pulutan. Yan tuloy, nagutom ako. Pero napansin kong dumating si Itay. Lasing din yata siya kagaya ko. Di na ako lalabas dito sa kwarto ko. Dahil baka mag-away lang kami. Kung di ako makapagpigil sa kanya. Si Natasha. Ay, naku po. Nakalimutan ko pala. Hello, sweetheart? Wala kang pakialam. Kahit anong oras ako uwi. Si Itay? Kanina pa kita tinatawagan, Bong. Pasensya na. Hindi ko napansin na nagre-ring ang cellphone ko. Akala ko rin marami kang ginagawa eh. Hindi ka na makapagsisinungaling sa akin. Halata sa boses mong lasing ka. Sabi ko na nga eh. Sumama ka sa mga barkada mo. Bahala ka na sa buhay mo. Ito na sinasabi ko eh. Nagalit na si Natasha sa akin. Walang kwentang buhay ito. Alis na nga lang ako. Isa pa itong tatay kong ito walang kwenta. Lasinggero. Labas na lang ako. Dapat lang umalis ka dito sa bahay. Kaysa masaktan mo si inay. Dahil kapag sinaktan mo siya, lalabanan kita. Nagutom talaga ako. Lalabas na nga ako para kumain. At tatawagan ko na lang si Natasha mamaya. Ako po. Sakit ng ulo ko. Nahihilo pa ako. Inumin mo ito at maibsan ang sakit ng ulo mo.
Mamaya na, inay. Kayo munang magkape. Para sa iyo ito, anak. Tinimpla ko dahil napansin kong may hangover ka. Pwede ba? Tumahimik muna kayo, inay. Kagabi ko pang tinatawagan si Natasha, pero hindi niya sinasagot. Problema, galit yata siya sa akin. Hindi ka lang niya naasikaso kahapon. Pumunta ka na naman sa mga barkada mo. Siyempre, wala naman kasi anong gagawin dito sa bahay. Wala ka bang assignment? Mabuti sana kung hindi ka umuwing lasing. Si Itay, lasing ang umuwi eh. Umalis pa siya. Hanggang ngayon, hindi pa siya bumabalik. Ay, kaya sana, huwag ka nang dumagdag pa. Mabuti din at umalis siya. Dahil baka hindi ako makapagpigil kung sasaktan niya kayo. Talagang lalabanan ko siya. Hindi talaga ako gustong sagutin ni Natasha. Ewan ko pa. Nana Marina, hindi ako galit kay Bong. Gusto ko lang na matuto siya kaya hindi ko sinasagot ang mga tawag niya. Pero ang alam niya, galit ka sa kanya. Kaya kausapin mo sana siya. Kung tatawag siya ulit mamaya, sasagutin ko na. Sana wala na kami maraming assignment ngayong araw para may oras akong makipagkita sa kanya. Salamat. Malaki ang tulong mo sa anak ko. Sige po, Nana Marina. Papasok pa ako sa susunod kong klase. Naku, mas lalong lumakas ang ulan din ay. Malakas din ang hangin. Parang may bagyo. Ay, baka titigil mamaya ang ulan yan. Ang tatay mo ang iniisip ko. Sigurado akong nagagalit dahil hindi pa ako nakauwi. Ang anak mo pala, bakit wala pa? Baka nagkita sila ni Natasha. Medyo may alitan sila dahil lasing si Bong kahapon. Ano ba naman kasi ang apo ko? Ay, magagalit ulit ang tatay mo kung malalaman yan. Marina! Sinanding inay. Dumating na siya. Marina, ay buksan mo ang pinto. Dalian mo. Ang tagal mong magbukas ang pinto ah. Dali! Ay, Ano bang ginagawa mo ha? ay! Ano pa ang susunod na kaganapan sa buhay ni Marina? Mga masugid naming tagapakinig, abangan bukas ang karugtong ng kwento sa Recuerdo ni Marina dito sa ating dula, Recuerdos de la Vida. Isinaayos sa script ni Delfin Dumayas at sa direksyon Leti Astudillo Aquino. Mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, inihahandog naman sa inyo ng number 1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The times change to turn dreams falling apart, gone somewhere.